We're going to Shkolki! Mag-aaral na kami! Kasali na si Mami! Kasi si Mami mag-work. Hindi ako nakapaglinis ng bahay. Pag-uwi na lang ito mamaya. Wala nang time eh. Before 7, dapat nandun na ako sa work. 6:30 AM ata ang open nung school eh. Konting lipstick lang. Ito lang yung cleaners na nagli-lipstick eh. Ipapasa daw niya yan sa kanyang teacher mamaya. Sa Friday, may pupuntahan daw sila. Dala yung ID. Kuya Alex ko, you will lose it. Wala na tayong time. Diyos ko, baka malate si Mami. Ang ending pa pala eh, early bird. Oh, kuya, oh. Masyado pa namang malamig sa labas. Kaya mag-layer-layer na naman yung suot namin. Pasensya na kayo, pabalik-balik na naman tong jacket ko. Walang pambili eh. Iwan ko lang. Mamaya, pag-usapan natin kung magkano ba talaga yung kontrata. What's guy? Excited talaga sila kapag sinasabi ko sa kanilang alis na tayo. Ayun oh, kahit na sobrang lamig. Oh, prosim, what's guy? Ano, nagulat yan sila ba? Bakit daw wala si Haring Araw? Eh, sabi ko sa kanila, masyado pang maaga. Pasensya na kayo ha, masyado pang madilim. Pag autumn, dilim pa ang 6 o'clock. Kaliwanag ito, mga 7:30 AM. Mas excited to sila papasok ng school ba? Kapag ganitong oras. Ito yung village, yung iba nasa work na, yung iba tulog pa. Hala, nauna na silang dalawa. Asa na kaya yun? Putskay! So, yun pala oh, inantay nila ako. Agoy, may bus pa naman. Ang gusto ko lang kay Philip at saka kay Alex, kapag ginigising ko yan sila sa umaga, hindi yan umiiyak. Kapag wala si daddy nila, kung ako lang. Pag si daddy nila nandun sa bahay, ay nako, magmanya na. Kung sa Bisaya pa ba, naglangi. Sinabihan ko sila, dahan-dahan lang. May oras pa kami. Ganito kami everyday. Kuya, your ID, don't forget. Give it to Ochitelka. Prosim. Ay, si Kuya Alex ang pinakauna doon sa room nila. Pumasok na si Kuya Alex dyan sa school nila. Oh. Open na sila. Ayan. Pero wala pang estudyante yan. Ay nako, si Philip excited. Open na pala ang kindergarten. Oh. May maintenance dyan ba? Na maaga siyang nag-open. At ewan ko anong oras niya i-close yan eh. Pero ang alam ko, wala nang estudyante dito at 4:30 in the afternoon. Ano? Ayun na si Kuya Alex oh. Alex ko, ID! Remind ko lang siya. Give it to Ochitelka, prosim! Tinali niya yung bike niya. Ay, thank you Lord, nandito na kami. Open. Dobre? Tak. Aha. Go, re. We will change, dobre? Ni buisa, natakot siya. We will change. Ano po itong, I will clean. This is my job. Potom, ano? Natawa naman ako kay Philip, eh. Kailangan ko daw linisan ito. Alam talaga niya na ito ang trabaho ko. Tamriklo, si Velky, change it. May estudyante nang nauna sa itaas. Bebe. Mabulit lang ako. Ang bag ko, dito ko lang siya ilalagay. Habang nagbibigis din si Philip. Pag akyat niya doon sa itaas mamaya, dala natin ako ng basahan. Uunahin ko yung sa itaas. Ganyan na ginagawa ko every time na dumating ako dito. Madali lang naman yung trabaho. Mas maganda ka dito eh. Gusto ko dito kasi walking distance lang ba? What's ka, Philip? Mommy, shoes. Ano? Ito talagang batang to. Proceed. Shoes. Dako yan. Binigay ko niya sa akin. Natutuwa talaga ako itong batang to ba? Matulungin. Dinosaurs photo. I don't have money yet. You got kamera. Hore. May classmate na siya doon sa itaas. Naririnig ko. Uy! What's kay Mami? What is this? I need to get the cleaning cloth. What is this big cloth? Mami need to clean. Hore. Dobre? Itong teacher ni Philip ba? Every time na makita niya ako every morning, sinasabi niya kaagad sa akin niya na, mamaya ka na maglinis. Sabi ko, hindi. Kailangan ko talagang matapos kaagad yung trabaho ko. Sabi
Sabi niya, may mga bata ba? Pabalik-balik pa rin yung trabaho. Ayoko kasing nakaupo lang tapos makipag-chika. Tapos hindi naman ako marunong ng lingwahe nila. Dito na lang ako magkuskus. Eh mamaya magmapa ako. And then mag-vacuum. So kung marunong lang ako maglingwahe nila, why not? Pero mas maigi talaga na unahin mo ng trabaho. Mamaya ang yung chikahan. Mayroon ba akong ka-chika? Kayo. Ang tagal nilang lumabas dito sa Kinder 2. Lumabsada ako doon sa toilet nila ba? Yung Kinder 1, nandun na sa labas. Naglaro na sila. Gusto ko na sana sila palayasin eh. Hindi ako pwede mag-mop. Habang mga bata nandun pa sa loob. Baka kasi mas-slide ba? Nagmamap ako sa tuwing lalabas sila. Ang tagal naman na. Kanina pa ako nag-antay dito eh. Sinisilip-silip ko sa door ba? Pero wala eh. Mamaya pa siguro yan sila lalabas. Ang tagal nila. Upo muna ako dito. Ayaw ko ding bumaba. Dahil tapos na ako doon. Mag-antay na lang ako matapos silang mag-lunch. Yun na naman ang turn kong maglinis sa baba. Ang timing dito, kapag wala ang mga bata, saka na maglinis. Kaya nagmamadali ako always na maglinis dito sa taas. Ayaw kong madisturbo ang mga bata. Alaga nila yung mga bata dito. Dito na siya. Asa na? Podsem! Tsura bis. Teach me! Dobre. Foto? Kita niyo na yung kasama ko, no? Super jolly niya kasama sa totoo lang. Ang ugali pala ng Ukraine, napaka-jolly. Parang ang kausap ko, Filipina na rin. For me lang ha, sa napansin ko sa mga slogan, more on seryoso sila. Nabihira rin sa kanila yung mag-joke-joke. Sabi ko sa inyo eh, may pagkachismusa din. Kapag ako ang kausap niya, ngumingiti na yan siya. Then ako ngumingiti na rin ako sa kanya. Alam niya na pareho kaming dalawa. Every time na mag-uusap kami, yung mga basic lang, tapos kung hindi na makaya, ayun, ipatranslate na niya. Sabi ko nga sa kanya, ang sarap mong kasama. Sabi niya ganun, hindi daw niya ako maintindihan. Sabi ko, i-translate natin. Always pa niyang sinasabi sa akin na, mamaya na yan trabaho mo, mag-relax ka muna. Eh, alam ko na kung anong gusto niya. Makipag-usap lang sa akin, tapos dumudugo na yung ilong ko. Kanina, yung principal ni Alex nagtanong sa kanya kung marunong ba siyang mag-English. Sabi din niya, no, hindi. Sign language lang kami. Sabi niya, ha? Enjoy ako sa kanya ba? Kaya nawawala yung pagod ko. Yung trabaho dito, sobrang dali lang. Parang sa bahay lang ba? Nagmamadali ako sa aking trabaho dito, tapos tinuturungan ko siya sa kusina. Pagtrabaho ko ba, nagustuhan niya the way I am. Every time na kinakausap niya ako, hindi pa siya nakapagsalita. Ngumingiti na ako. Kaya nagtanong siya kanina kung ano daw ginamit ko. Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit daw ako looking young? Charot. Sabi ko din sa isip ko, binubula mo lang ako eh. Ilang taon na daw ako. Sabi ko sa kanya, 38. Ha? 38? Parang kang 30 years old. Sabi ko, no. Maraming ang iba nagsabi na 40 years old ako eh. Hindi daw siya maniwala na 38 years old ako. Akala siguro niya, mas matanda pa siya sa akin. Mamaya, mag-antay na lang ako matapos silang mag-snacks. Then, punasan ko lang yung table. Tapos na ang duty ko. Mag-antay ako ng 3 p.m. Bihisan ko lang si Philip, then uwi na kami. Nagtanong ang teacher kanina kung kumain ba daw ako. Sinabi ng kasama ko, kumain niyan siya pero hindi sa mga pagkain na inihanda nila. Dahil may masakit nga ang aking gallstone. Tinanong pa niya ako kanina kung ano ba daw yung mga sayaw natin. Tinuruan ko siya kung paano ang sayaw natin. Sabi ko, tignan mo ako kung paano ko gagawin yun. Sinabi ko sa kanya, ganun mo ako, budot. Tumutawa siya sa akin. Sa kanila daw. Everyday na magkasama kami, tinatawag ka agad niya ako. Minsan, sinasabi niya sa akin, mamaya na yan, halika muna dito. Sabi ko, para ano? Mag-usap muna daw kami. Hirap na kami sa mga words na dapat naming banggitin. Hala, gusto pa rin niya makipag-usap sa akin. Minsan sabi ko na lang sa kanya, mamaya na. Parang Filipino ang ugali niya. Na patunayan ko talaga na hindi niya ako tinatratong iba. Tinuring lang niya akong lahi niya. Friendly siya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya kanina sa akin. Bakit nagtatanong siya? Sa edad ko, kung mga Filipino ang magsabi sa akin, 40 years old ako. No? Parang hindi sila nagsasabi ng totoo. Tinignan niya ako kung sino ang kausap ko ba. Sorry, Day, hindi mo ako maintindihan. Nangaka dyan.
may kontrata akong pinirmahan. Tapos insert ko na lang kasi hindi ko din maintindihan. Kailangan ko talagang i-translate. Ay, nahihirapan din ako intindihin. Ang naintindihan ko lang yung mga day. Yung the rest, hindi ko na maintindihan. Basta ang binanggit ni Vladimir kahapon, 5 euro daw ang per hour. 7 daw yun, pero parang nagbawas ng tax. Ang chairman namin dito, yung hiningi sa akin yung ID at saka insurance, kapag yun ata ang hinihingi, so kailangan talaga magbayan. Eh, may kaltas ako sa aking sahod. Pero okay na yun. Mas maganda naman dito. Yung tax, mapupunta din naman yun sa akin. So hindi masayang. Compare sa atin, magbayad ka nga ng tax, hindi mo naman makagamit. Dito magagamit yun. Kaya ito ang pinakagusto ko dito sa ibang bansa ba. O matawag nating corrupt din ang bansa nila, pero pagdating talaga sa mga tax na yan, ibabalik yan. Nung sa Pilipinas ako, nagbayad na ako ng tax. Wala akong nakuha. Ang binabantayan namin dito, yung boss namin. Kapag nandyan ang boss namin, kailangan na namin magmadali. At kunwari, may ginagawa. Ito naman ang makikita ninyo sa mga vlog ko. Anyway, ilang araw lang naman eh. Then, pagkatapos nito, bahay naman namin ang makikita ninyo. Nakakasawa na. Isara ko lang pala to. Tita, we are going home. Hi, thanks God. Nandito na pala kami sa bahay. Yung dating lang. Tapos ito, kailangan ko lang tapusin ito. Hindi ko natapos mga gawaing bahay. Hindi ko na kailangang mag-rest. Sobra-sobra na yung upo ko doon sa kindergarten kanina. So, ito na naman yung atakihin ko. Do it properly. Now, everywhere.